Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's pag-usapan nga natin itong ating nasa screen mga kababayan. Ito pong statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi ayon po sa mga DDS, hugas kamay po itong Marcos administration pagdating po dun sa kakulangan ng mga detalye. O meron po kasing blanco diyan po sa sa BICAM report na pinagbasihan ng GAA. Ito pong 2025 national budget. So napakalaking issue po sa mga DDS yung kulang-kulang yung may blanco po sa BICAM report. Una pa nga nagkakalituhan yan kasi sabi ni Lucas Bersamin, yung pinirma ni Pangulong Bongbong Marcos, walang blanco. Tama naman kasi ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung GAA, yung budget mismo. Hindi po yung BICAM report. Ayan, sinasabi ngayon ni Bersamin, pagdating po sa blanco, sa BICAM report, wala po kaming kinalaman dyan, sabi ni Bersamin. Ito po, basahin natin. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo ang mga congressmen, mga senators, and that is all that we can say at this point. So nanuro na. Nagturo na si Bersamin. Kasi tama naman si Bersamin Kasalanan niya ng mga congressman sa mga senatong. Paano sila pumirma dun sa bicameral report na merong mga blanco, may blank spaces? Paano nangyari yun? Pinirmahan nila, nakalusot sa kanila na merong mga blanco. Tama naman si Bersamin Wala kaming kinalaman dyan. Kasi ang pinirmahan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung GAA, yung General Appropriations Act of 2025. So may tama si Bersamin. May tama ito. Diba tama naman siya Ano kinalaman namin dyan sa sa bicameral report? Ang pumirma dyan, etong ating mga congressman at mga senatong. So lusot. Lusot si Bersamin. Lusot din si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat ang magpaliwanag dito bakit kulang-kulang may mga blankong spasyo dyan po sa bicameral report. Ang magpapaliwanag po dapat dyan itong ating mga congressman at mga senatong. At kung sa tingin ninyo, ito ay malaking issue sa inyo, lalong-lalo na sa kampo ng mga Duterte, pinakamaganda, ipasa nyo yung BICAM report sa Supreme Court at hayaan na lang ang Korte Suprema ang magdesisyon kung merong ang anomalya, kung merong bang epekto to o nakagawa ba ng tinatawag nating graft o korupsyon o panloloko o kung sa tingin ninyo merong mga batas na nasuway, edi ilapit nyo sa Korte Suprema. Ngayon, itong Supreme Court ang magdidesisyon at dapat parusahan kung may parusa man yung pumirma doon na kulang-kulang may blank spaces. Kasi ang sabi, kwento-kwento mga kababayan, pagdating daw kay Presidente Marcos, kumpleto na raw. Nga yung kwento na iba So sino yung nag-fill in the blank? Sino yung nagdagdag? Sino yung naglagay po ng mga numero doon sa BICAM report? Kasi yung pinirmahan ng mga senatong at ng mga congressman, meron talaga mga bakante. Alam nyo mga kababayan, sayang lang yung oras natin dito sa issue na to. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng panahon itong ating mga kababayan? Nagtataasan na po ang bilihin. Yung sweldo natin halos hindi tumataas. Tapos dito tayo nakatutok sa bicameral report na kulang-kulang na pinirmahan ng mga congressman at mga senatong. So dito na kayo nakatutok. Ilang araw na, ilang linggo na. Hayaan na lang natin ang Korte Suprema na magdesisyon.
Ang nangyari dito mga kababayan, nagkakasilipan na eh. Si Chis Escudero nasilip na rin. Kasi pinagtatakpan daw ni Chis Escudero itong gobyernong Marcos. At ito mga kababayan, may paririnig ako sa inyong interview kay former Senator Ping Lacson na tumatakbo ngayong senator. Etong si Ping Lacson mga kababayan, inadapt po ito. Nasa listahan po ito ng senatorial candidates ng Marcos administration. Pero ayon sa kanya, meron daw anomalya na nangyari kasi nga, paanong napirmahan yung BICAM report ng mga senatong at mga congressman nang may mga blanco. Pakinggan natin pakinggan natin itong si Panfilo Lacson, mga kababayan. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Intriga kami ni Patty, sabi namin. Okay, so ibig sabihin talaga, may nag-fill in the blanks. Merong kasi blanco nga eh. So bago dumating kay Pangulong Marcos, merong nag-fill in the blanks. So ibig sabihin mga kababayan, hindi alam nung mga pumirma ron, yung ating mga congressman at mga senatong, hindi nila alam kung ano yung inilagay. Kasi napirmahan na nila eh. Oh, ang nakakaalam na lang nung mga details doon, yung mga numero doon ay yung yung nag-fill in the blank saka itong si Presidente Bongbong Marcos. Pero makikita nyo naman yan mga kababayan eh. Ikumpara nyo doon sa kopya na nandyan po sa website. Di ba? Nandun po sa website ng DBM. Nandun po lahat yun eh. Transparent naman ng gobyerno eh. Ikumpara nyo. Hanapin nyo doon sa 4,000. Buong araw, yun lang ang gawin ninyo. Hanapin ninyo doon sa 4,000 pages. Para lang mapatunayan ninyo o para makita ninyo kung ano yung mga numerong na fill in the blanks. Diba? May kita nyo naman doon yun eh. Doon sa kopya ng DBM dyan sa kanilang website. So, ayun ang tanong. Sino ang nag-fill in the blanks? Bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount, pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Okay. So, ayon kay Panfilo Lacson, merong nga anomalya. Pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. Parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumite sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA. Ang dapat bagsakan ng sisirito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Intriga kami ni Patty, sabi. Okay. Umulit na pala. So yun ang tanong mga kababayan, sino yung nag-fill in the blanks? At malinaw naman, sinasabi ni former Senator Panfilo Lacson na ang dapat sisihin talaga dyan ay itong House of Representatives, yung mga congressman. At may part din na dapat sisihin kasi bakit hindi nyo kinuha yung attention ng House of Representatives at etong mga senatong din pinirmahan yung report. So, damay-damay na to, pero tama si Bersamin. Nakalusot. Kasi wala talaga silang kinalaman dyan. Wala kinalaman ng ang Pangulong Bongbong Marcos at itong si Bersamin. Kasi nga, ang dapat talagang sisihin dyan
ay itong House of Representatives. Kaya nga ganito lang naman kasimple yan mga kababayan, huwag nyo nang pahabain yung usapan na yan. Kasi sayang lang yung oras natin dyan. Pinakamaganda, kung meron kayong problema dyan, itaas nyo sa Supreme Court, magreklamo kayo sa Supreme Court na itong BICAM ay napirmahan ng kulang-kulang, may mga bakanting spaces. O tanong nyo sa Supreme Court at kung sino man mananagot doon, managot. Ganun lang naman kasimple yun. Kasi sinisisi nyo presidente. Alam nyo talaga to mga DDS, talagang ang target si presidente. Di ba? Kasalanan naman ng Congress. O, kabuuan ng Congress ay itong House of Representatives at itong Senate. O, dapat managot kung sino managot. Wala naman tayo kinakampihan eh. Di ba? Managot kung sino dapat managot. Hayaan na lang natin ng Supreme Court ang magdesisyon. Di ba? Ganun na lang. Hindi mayat-maya. Yan ang usapan natin. Ang dami natin problema sa bansa natin. Paulit-ulit lang na BICAM na yan. Wala na bang katapusan yung BICAM na yan? Di ba? Hayaan na lang natin yung mga korte ang magdesisyon dyan. Basta nakita ninyo, itong company Duterte nakita, ba't kulang-kulang yung pirma? Ang nangyayari kasi, dadakdak sa social media, tapos yung mga tulongges na mga trolls ng mga DDS talaga, kurapang Marcos government, bangagang presidente. Si Bersamin, babago-bago sinasabi. Eto talaga mga congressman, anong ginagawa nyo? Nagpapalusot kayo? Bakit wala napirmahan ninyo ng kulang-kulang? Ganon din ang Senado. Dapat tanggalin nyo na lahat yan. Pagtatanggalin nyo na yung mga senatong na yan sa congressman na yan para matapos na. Kasi nangyayari, sinasayang natin yung oras natin. Diba? Ibig na pagtuunan natin ng pansin yung problema ng bansa natin. Yung mga DDS naman, mayat-maya. Paulit-ulit na lang. Ang laki ng problema nila sa BICAM. Okay yun nga eh. Kung may mali doon, di sampahan nyo ng kaso yung nagkamali. Kung meron ba talaga silang pinapalusot dyan, di sampahan nyo ng kaso. Langya naman. Sayang oras natin mga kababayan. Sayang yung perang ginagastos natin sa Facebook. Di ba mga kababayan, sayang lang yung oras natin. Kaya pinakamaganda, hayaan na lang natin ang korte mag-decide. Si Panfilo Lacson, sabi niya may anomalya. Supreme Court. Doon. Ayun na magagaling eh. Kayo, nagpapagalingan kayo eh. Kanya-kanya kayong mga banat eh. Yung mga DDS, kala mo, ang gagaling eh. Panay post mga kababayan eh. Alam mo mga abogado. Korte ba kayo? Korte kayo? Yaan nyo ng Supreme Court na magdesisyon dyan. At kung talagang merong nagpapalusot dyan, dapat managot. Kung si Bersamin sa tingin ninyo, dapat managot, edi yaan yung Supreme Court ang mag-decide. Naguguluhan na sa inyo si Bersamin. Pabago-bago na rin na sinasabi to eh. Kaya mga kababayan, kung mahal nyo po itong ating bansa, pwede po ba? Medyo tigilan na natin yung BICAM na yan at yan na natin na gumulong yan sa korte. Alam ko, papasa nila sa Supreme Court yan eh. Tapos, ginagamit kasi ito eh. Ginagamit, pinapalala nyo yung sitwasyon. Diba? Paulit-ulit eh. Walang katapusan. Araw-araw. Hindi kayo nagsasawa. Araw-araw. Pinag-uusapan nyo BICAM. So, ayun lang muna mga kababayan. Basta antayin na lang natin kung ano magiging desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Tayo naman. Di naman natin pinagtatanggol ang gobyernong Marcos eh. Kung may mali, di managot sila. Di naman tayo panatiko eh. Kung this time nakita ng mga company Duterte na may mali, di salamat sa company nila. Kahit pa paano may nakikita tayo na mga anomalya na nabubuksan. Meron namang korte na magdi-decide dyan. Ngayon pa lang, nagdidesisyon na kayo. Di ba? Mga EPA lang kayo eh. Hindi naman kayo korte, hindi naman kayo abogado, lalo na yung si kati-kati. Mayat-maya, BICAM ang post eh.
Well, anyway, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.